A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang tanging tagapaglikha ng buong sanlibutan at ng buong sangkatauhan. Sa Kanya lamang tayo dapat sumamba. Sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng kapatawaran ng ating mga pagkakasala. Sa Kanya lamang tayo dapat magpapakupkup laban sa kasamaan ng ating mga sarili at mga gawa. At sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng patnubay laban sa isinumpang si Satanas. Sino man ang may gabay mula sa Allah, walang makapagliligaw sa Kanya. Ngunit sino ang nasa pagkakaligaw, walang makapagabay sa Kanya maliban ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sasambahin maliban ang Allah subhanahu wa ta'ala, at ako ay sumasaksi na ang Propeta Muhammad, mapasa Kanya nawa ang kapayapaan ng Allah, ang siyang huling sugo, Propeta ng Allah. Naway ang kapayapaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa Kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa lahat ng mga propetang nauna sa Kanya, sa Kanyang pamilya, sa Kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng mga jin at tao na tatahak at tumatahak sa tamang landas hanggang sa huling araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan, sa muli tayo ay magkakasama. Ako ay labis na nagpapasalamat sa ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo pinagkalooban pa ng pagkakataon na tayo ay magkakasama, mag-uusap, mapag-aralan po natin ang ating mga bagay-bagay na pakahalaga sa ating kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan, sa araw na ito ay bibigyan ko ng malalim pa na kapakahulugan at pagsisikap at paghihikayat ano ang Islam at sino ang mga Muslim. Mga kaibigan, mga kababayan, hayaan niyo munang babatiin ko kayo ng pagbati ng mga Muslim sa buong daigdig. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naway ang pagpapala, habag ng ating tagapaglikha ay mapasa ating lahat sa mga oras na ito at sa araw na ito. Mga kaibigan, mga kababayan, inuulit-ulit ko po ang mga katagang ito, na ang buhay sa mundo ay buhay lamang ng pagsubok, paghahanda, at pagiging alipin ng ating tagapaglikha upang makamtan natin ang tinatawag natin na kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Ang tandaan natin, mga kaibigan, mga kababayan, na ang buhay na itong ginagalawan natin, hindi ito ang permanente nating tirahan. Sabi ng Allah sa banal na Quran, lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. So, ito ang kailangan nating bigyan ng pansin, mga kaibigan, mga kababayan, at higit sa aking mga mahal sa buhay. Ang buhay na ito, dito tayo nagsusumikap
Dito tayo nakikibaka. Dito tayo gumagawa ng lahat-lahat upang tayo ay makasurvive ng anumang bagay, anumang kalamidad, anumang dapat natin maiwasan. Ngunit ang mga bagay na napakahalaga, ito ang ating nakakalimutan o nakakaligtaan. Tulad halimbawa sa isang magulang, kapag lumabas ang isinilang nilang anak, pinakamamahal na anak, wala ni sino man sa atin bilang mga magulang nagsasabi, "Anak, sana maliligtasan mo ang mga pagsubok sa buhay upang marating mo ang buhay na walang hanggan." Wala ni sino man ang nakapagsasabi nito sa kanilang bagong silang na anak. Bagkus ano ang sinasabi ng mga magulang? Anak, ikaw ay magiging inhenyero, magiging nurse, magiging doktor, o maging sino o sikat na inhenyero o sikat na artista. Ito ang mga makamundong bagay na iniisip ng bawat magulang. Dahil dito tayo nagpapaligsahan kung sino ang magaling, sino ang malakas, sino ang talagang sikat. Kumbaga, nagpapaligsahan tayo sa makamundong bagay. Na ito ang sinasabi ng Allah sa banal na Quran. Na ang tao ay mapupunta sa kawalan sa kadahilanan sa kanilang pagpapaligsahan sa mga makamundong bagay. Mga kaibigan, mga kababayan, lahat ng babala ay ibinibigay sa atin ng ating tagapaglikha. Nilikha niya tayo at binigay niya sa atin ang lahat-lahat ng ating pangangailangan. Tingnan niyo lamang po ang ating kapaligiran. Kung walang tagapag-ayos nito, walang lumikha nito, at pinanatili ang kaayusan, ano kaya ang nangyari sa ating kapaligiran? Ang mga tao na binigyan niya ng sapat na katalinuhan, ito ngayon ang mga tao na unti-unting sinisira ang kalikasan. Sino ka man, pinakamahirap ka man, ikaw ay bahagi ng pagsira ng iyong kalikasan. Tignan po ninyo ang mga bagay-bagay. Mahirap ka, saan mo nilalagay ang mga basura mo? Basta ka na lang nagtatapon kung saan-saan. Ito lahat ay nakakasira ng ating kapaligiran, ang ating karagatan, ang ating tubig na iniinom. Itong lahat ng ito ay apektado sa ating mga ginagawa. Mayaman ka, makapangyarihan ka, bahagi ka rin ng iyong pagsisira ng ating kalikasan. Kaya ang tao ay makikita mo, binigyan siya ng sapat na katalinuhan, pero manhid po sa katotohanan. Hindi po niya iniisip kung paano niya gagantihan ang kanyang tagapaglikha na lumikha sa kanya, nagbigay sa kanya ng lahat-lahat. Kaya ang ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay makapangyarihan, mahabagin, maawain, at lahat ng pinaka nasa kanya na. Ngunit siya ay matindi kapag nagparusa. Tingnan po natin mga kaibigan, mga kababayan, ang katotohanan. Ang tao ay nilikha niya, binigyan niya ng sapat na katalinuhan, pero nilikha din niya ang araw ng paghukom at ang impyerno at paraiso. So, ibig sabihin, ito ang dapat makita ng tao
na ang ating tagapaglikha ay makapangyarihan siya, ngunit talagang kailangan niyang magbigay ng pagsubok at kailangan ang mga tao ay maghahanda at magiging alipin lamang ng tagapaglikha upang kanyang matuntun ang tamang daan tungo sa kaligtasan sa araw ng paghukom. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, uulitin ko ang mga bagay na panawagan sa inyo. Ano ba ang Islam? Ito po ang relihiyon ng ating tagapaglikha na siya mismo ang nagsabi sa banal na Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Na ang ibig sabihin mga kaibigan, mga kababayan, na ang ating tagapaglikha, siya ay makapangyarihan, nilikha niya ang lahat at binigyan niya tayo ng lahat-lahat ng ating kailangan, ngunit binigyan niya tayo ng dapat nating gawin. Ang sabi niya sa chapter 5 verse 3 ng banal na Quran, sa araw na ito ay ginawa kong ganap ang inyong relihiyon at nilubos ko ang aking paglingap sa inyo at itinakda ko ang Islam, ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa mga kautusan bilang inyong relihiyon. Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, kailangan po bigyan natin ito ng pagpapahalaga. Dahil hindi po ito nagmula sa kung sino-sinong organizer o sino ang gumagawa ng iba't ibang relihiyon sa buong mundo. Bagkus ito ay nagmula mismo sa ating tagapaglikha. Kaya nanawagan ako ilang beses na po na kailangan po talaga sa bawat isa sa inyo na interesado na magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay sikapin po ninyo na magkaroon po kayo ng banal na Quran. Kasi dito po ninyo matutunghayan ang mga bagay-bagay na napakahalaga. Dahil ang banal na Quran, ito po ang silyo, ito ang pinakahuli at wala na pong kasunod pa ng mga kapahayagan. So, ibig sabihin, mga kaibigan, mga kababayan, may mga naunang kapahayagan, ngunit nakakalungkot na malaman natin na wala na sa kanilang mga orihinal na kaanyuan sa kadahilanan na itong mga naunang mga revelasyon ay naisulat na lamang ayon sa sinasabi ng mga tao kung ano-ano ang mga dahilan na sila ay binigyan ng karapatan, katalinuhan o kapangyarihan na makausap ang Diyos. Ito, ang lahat ng ito ay kasinungalingan, mga kaibigan, mga kababayan. Ang ating tagapaglikha, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay nagpadala siya ng mga kapahayagan sa pamamagitan ng kanyang mga propita at mensahero. At batid natin kung sino ang mga propita at mga mensahero. Sila lamang ang dapat nating susundin. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, ang ating tagapaglikha ay nagpakilala po siya. At sinasabi po niya talaga sa banal na Quran, sa chapter 20, verse 14, Innani ana Allahu la ilaha illallah paabudni wa akimi as-salata lidikri. Na ang ibig sabihin po dito mga kaibigan, mga kababayan, katotohanan, ako ang inyong Allah. Walang ibang Diyos na dapat sasambahin maliban sa akin. At ikaw ay mag-alay ng iyong pagsamba upang pag-alaala sa akin. So ito yung mga bagay na kailangan po natin bigyan ng sapat na pagpapahalaga
Dahil hindi po ito nagmula sa kung sinong tao, sinong mga founder o ano ng mga organization o mga iba't ibang uri ng relihiyon. Ito ay nagmula mismo sa ating tagapaglikha. Nagpakilala siya na siya ang Allah. Hindi po iba't ibang pangalan. Ako po ay nagkaroon din po ako ng isang Biblia, the Scofield Bible. At kapag binuksan niyo po talaga, ang pangalang Allah ay nandoon po. So nangangahulugan na may katotohanan, may katibayan na ang pangalan ng ating tagapaglikha ay Allah. Okay? So wag natin siyang bigyan ng kung ano-ano pang mga pangalan, bagkus ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong 99 names and attributes, no? Na ito lamang ang karapat-dapat para sa Kanya. Siya ang maawain, siya ang mahabagin, siya ang pinakamabait, siya ang tagapagbigay buhay, siya ang tagakuha ng buhay. Lahat ng pinaka, ito po ay aangkop para sa Kanya. So, maliwanag po na ang ating tagapaglikha, siya mismo ang nagsabi na ang Kanyang relihiyon ay ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa Kanyang mga kautusan. At ito ay sa Arabic na Quran ipinahayag, kaya ito po ay sinasabi natin ang Islam. Kaya ang Islam ay isang Arabic na kataga na ang pagkahulugan po nito ay pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng ating tagapaglikha. Napakaliwanag po mga kaibigan, mga kababayan. At ito po ang ibibigay ko po sa inyo na mabigat na warning ng ating tagapaglikha. Ang sabi po niya sa chapter 3, verse 85 ng banal na Quran, at sino man ang maghangad ng ibang relihiyon maliban sa relihiyong Islam ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kanyang mga kautusan, ito ay hindi tatanggapin sa kanya. At sa araw ng paghuhukom, sinuman ang may hangad ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin sa kanya at siya ay magiging kasama sa mga taong talunan. So, ibig sabihin mga kaibigan, mga kababayan, huwag po nating pairalin ang ating mga matigas na mga puso at isip. Yung sinasabi po nating kinamulatan at kinagisnan. Mga kaibigan, mga kababayan, at lalo na sa aking mga mahal sa buhay, ang ating kinagisnan ay yun ay normal na ikaw ipinanganak sa magulang mong Kristiyano, kaya Kristiyano ka. Pinanganak ka na walang paniniwala, ganun ka. Ngunit binigyan tayo ng sapat na katalinuhan na ito ang dapat nating titignan. No? Kaya nga marami sa mga tao ang nagsasabi, kung mali ang aming paniniwala, bakit kapag kami ay nagdasal sa Santo Niño, sa Black Nazarene, sa Perpetual Help o kung saan pang mga santo, kami ay dinidinig? Tama po yun. Hindi po ako makipagdebate po sa inyo diyan. Dahil ako'y naniniwala na sila ay bahagi ng tinatawag natin na paraan upang mapanatili sa inyong mga puso at isipan na mayroong Diyos. Sa pamamagitan nila, ito ay inyong makakamtan na kapag sinaliksik ninyo ano ang mga turo nila, makikita po ninyo babalik at babalik kayo sa tanging nag-iisang tagapaglikha. Sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 114 ng banal na Quran, Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ang ibig sabihin po nito mga kaibigan, mga kababayan, sabihin mo, O Muhammad, ang Diyos ay tanging nag-iisa.
Siya ang pinakadakila. Hindi siya ipinanganak at hindi siya nanganganak. At sa Kanya ay walang katulad. So, ibig sabihin, mga kaibigan, mga kababayan, ito ang dapat nating tignan sa ating buhay dito sa mundong ito. Hindi po biro ang ating patutunguhan. Ang buhay sa mundong ito ay pansamantala lamang. So nangangahulugan po talaga na dapat nating sikapin na matuntun natin, mapag-alaman natin kung ano ang tunay na relihiyon ng ating tagapaglikha at kung sino ang ating tagapaglikha. Dahil mga kaibigan, mga kababayan, bawat isa sa atin mayroon tayong hinihiling sa ating tagapaglikha. Ano man ang pagkakilala mo sa Kanya, dinidinig ka niya kung ito ay makakabuti sa iyo. Dahil kung hindi man ito makakabuti sa iyo, hindi rin niya po ito ibibigay. Ngunit ang dapat nating alamin kung sino itong nakikinig sa atin. Dahil kami, mga Muslim, nagdarasal din kami sa aming paniniwala. So, ibig sabihin, dinidinig din ang aming mga dasal, ang aming mga dua, ang aming mga kahilingan ay ipinagkakaloob din ng tagapaglikha kung ito ay nakakabuti para sa atin o sa amin. So, nangangahulugan, anong uri, anong klase ng iyong relihiyon, ano ang iyong paniniwala, mayroong nakikinig sa bawat isa sa atin. Ngunit, ang dapat nating alamin kung sino siya. Okay? So, ito po ay bilang gabay po sa inyo. Walang iba po na nakikinig sa atin bagkus kung hindi ang ating tagapaglikha, ang lumikha sa atin, ang nagbigay buhay sa atin. Kaya, ito po ang kailangan po natin alamin, tignan. No? Kaya, kung ang ating kasaysayan naman po ang ating babasihan, makikita din po natin sa ating kasaysayan na nung si Adan at Eva ang inilagay sa paraiso, sila po ay binigyan ng sapat na katalinuhan. Hindi po robot sina Adan at Eva. Sila po ay tao. So nangangahulugan na sila ay mayroong katalinuhan, may free will. Ibig sabihin, sila ay susubukan ng ating tagapaglikha kung sila ay talagang susunod, susuko at tumatalima sa mga kautusan. Kaya sabi ng ating tagapaglikha kina Adan at Eva, manahan kayo at kumain at lahat ng gawain ninyo gawin nyo, maliban huwag kayong lumapit at kumain mula sa punong ipinagbabawal. Okay? So ibig sabihin, mayroon ng batas ang ating tagapaglikha na dapat sundin, dapat unawain, dapat itumatalima ang mga tao na yun o sina Adan at Eva upang kanilang maiwasan ang tinatawag natin na pagkahulog sa pagkakasala. Okay? So, sa kadahilanan na may mga unang nilikha ang ating tagapaglikha, no? Sinasabi ng Allah sa banal na Quran sa chapter 51 verse 56, "Wamma kalaktul jinna wal insa illa ya'budun." Ang ibig sabihin po, at hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao at sa pagpapadala sa lahat ng mga subo, kundi ang layunin na ito ay sambahin lamang ako at nang bugod tangi at wala ng iba. Ibig sabihin, nilikha niya ang jin at tao upang sumamba lamang sa Kanya. Ngunit, ang ating tandaan, mga kaibigan, mga kababayan, na mas may nauna na nilikha ang ating tagapaglikha kaysa tao. Ito ang mga jin, ang mga engkanto. Okay? Ang mga jin, dito po kasama si Iblis. Ang namumuno sa mga jin, ito po ang nagbigay
ng bulong kina Adan at Iba na mas higit kayo sa lumikha sa inyo kapag kayo ay kumain o lumapit dyan sa punong ipinagbabawal niya. So dahil sila ay may sariling kaisipan, alam nila kung ano ang tama at mali, mas nanaig sa kanila ang bulong ng kasamaan. Okay? So ngayon, sila ay bumagsak sa pagsubok ng ating tagapaglikha. At ano ang sinasabi ng ibang mga relihiyon? Ito ang kasalanan ni Adan at Iba at ito ay minana ng sangkatauhan. Dahil nung magkasala sina Adan at Iba, ang kamatayan ay pumasok sa daigdig nung sila ay ibinaba na sa daigdig. Mga kaibigan, mga kababayan, ang hindi po kasi natin batid na sina Adan at Iba ay nilikha sila na tao. Hindi sila nilikha na anghel o ano paman, kundi nilikha sila na tao dahil ang ating tagapaglikha ay nilikha na niya ang sangdaigdigan before na nilikha niya tayo. 50,000 years. Tapos na ang plano ng Allah subhanahu wa ta'ala bago niya isinagawa ang kanyang creation. Ibig sabihin, ang unang tao na darating sa mundong ito ay alam na niya at ang pinakahuling tao na darating sa mundo ito bago magunaw ang daigdig ay alam at batid po niya. So nangangahulugan mga kaibigan, mga kababayan. Ang titignan po natin na ang pagkakasala ni Adan at Iba ay kanilang kasalanan yun. Sila ang mananagot. Kaya nga sa ating mga kapahayagan, maliwanag na ang sinasabi ng ating tagapaglikha. Ang kasalanan ng magulang ay hindi kasalanan ng anak. O ang kasalanan ng anak ay walang pananagutan ang mga magulang. So mga kaibigan, mga kababayan, hindi po totoo na ang Diyos na makapangyarihan ay nagkatawang tao upang unawain ang tao at siya ay magpapako at mamatay sa krus upang sa kaligtasan ng ating mga sarili. Ito ang nakakalungkot na katotohanan na batid natin na halos lahat ang tao ay dito kumakapit dahil ang ating pamunuan sa mga simbahan, ito ang lagi nilang isinisigaw. Ang kaligtasan lamang ay ang Propeta Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao na ipako at namatay sa krus. Mga kaibigan, mga kababayan, lahat ng ito ay haka-haka lamang. Ang katotohanan na ang Diyos na makapangyarihan, nilikha niya ang tao, binigyan niya ng sapat na katalinuhan at kanya itong susubukin upang mabatid niya kung gaano ang kanyang kahandaan doon sa pagpasok sa buhay na walang hanggan, ang tinatawag natin na paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kapag hindi siya pumasa, doon naman siya sa walang hanggang kaparusahan, ang apoy na lumalagablab, ang apoy ng impyerno. Kaya ito po ang kaliwanagan na ibig ko po maparating po sa inyo. Sa ating bansa, maliwanag din po na ang Islam ay dumating dito sa atin ay higit na mas nauna kaysa ibang mga relihiyon, especially the Christianity. Ang nangyari po in the 13th century, dumating na po ang Arabong misyonaryo, si Sharif Makdum. At doon po niya ipinamuhay ang Islam sa tubig indanan Zulu. At nung makita ng mga tao ang kagandahan ng kanyang mga ginagawa, ang kanyang pamumuhay,
ito ay tinanggap ng mga tao. Sumunod, sumuko at tumalima po sila sa tinatawag natin na mga batas ng ating tagapaglikha. Sila ay nagiging Muslim. Kaya ibig sabihin, tayo, bago dumating ang mga Espanyol, to be exact, on March 16, 1521, when the Philippines was discovered by Magellan, the people were baptized under the name of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. So maliwanag mga kaibigan, mga kababayan, na ang ating mga magulang na nanatiling mga Kristiyano sa panahon na yaon hanggang sa ngayon, ito ay nagmula sa ating tinatawag na kinamulatan. Ngunit titignan po natin na bago dumating ang mga Kastila, halos ang buong bansa, ito ay nasasakupan ng mga Muslim. Kahit ang ating lugar dito sa Metro Manila, ang ating Kabisayaan, lahat po ng lugar, alam at batid po natin. Mula sa Tubig, Indanan, Sulu, pumunta sa Cotabato ang mga Muslim at dumating ang 10 dato na galing ng Borneo na pinamunuan po ni Dato Puti. At ito po sina Dato Balinsula, Dato Balangkaya, Dato Dumalugdug, Dato Dumangsil, Dato Dumangsul, Dato Paduhinog, Dato Paiburong, Dato Lubay, Dato Sumakwil. Ito po ang pinamunuan ni Dato Puti na sila po ay dumaong sa tinatawag natin na Panay Island. At sila po ang naging bahagi ng tinatawag natin na pamumuhay na Islamiko sa buong Panay at ng buong Kabisayaan. Kaya alam at batid po natin nang dumating si Ferdinand Magellan sa Mactan, Cebu, ay nandoon na si Dato Lapu-Lapu at si Dato Humabon sa Bohol. So nangangahulugan po mga kaibigan, mga kababayan, kasaysayan po natin ay magpapatunay na ang Islam ay nandito na rin po sa ating bansa. Dito sa Luzon, nung dumating si Miguel Lopez de Legazpi, kasaysayan din po ang magpapatunay na ang Manila ay nasa pamumuno ni Raja Sulaiman at ang Tondo sa pamumuno ni Raja Lacandula at ang Pangasinan ay sa pamumuno ni Prinsesa Orduha at maraming karatig bayan na ito ay pinamunuan ng Islamikong pamayanan. So, ibig sabihin mga kaibigan, mga kababayan, dumating lamang ang mga Espanyol. Dala-dala po nila ang malakas na mga tinatawag natin na sandata, baril, kanyon at espada. Kapag ang mga katutubo ay ayaw nilang tanggapin ang cross, sila po ay makakaharap nila ang espada at baril. So nangangahulugan, ang Mindanao na lamang ang nanatiling Muslim na lugar sa kadahilanan ang mga Muslim ay hindi sumusuko sa mga Espanyol. Bagkus, mas pipiliin pa nilang mamatay kaysa ipagpapalit nila ang kanilang relihiyon. Ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng dakilang tagapaglikha. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, kung minsan dito ninyo napapansin na ang mga Muslim ay matatapang, hindi sila natatakot dahil ayaw nilang lumabag sa batas ng ating tagapaglikha. Ang kanilang sinusunod lamang ay ang batas ng ating tagapaglikha, dala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito ay nasa banal na Quran. Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, sa muli, ako po ay nananawagan po sa inyo. Pakinggan po ninyong mabuti ito ang aking mga sinasabi.
Medyo may kabigatan po ito, pero huwag po ninyo bigyan ng kulay. Ang ibig ko lamang po iparating sa inyo ang tunay na katotohanan na sana ito ay pakinggan ninyo, pag-aralan, upang makamtan din po ninyo ang tinatawag na buhay na walang hanggan kung saan tayo lahat ay patutungo. Kailangan po mga kaibigan, mga kababayan, na sa ating mga pag-aaral, kailangan po natin sasabayan, no? Dito talaga natin makikita na maunawaan natin ngayon ano ang Islam, sino ang mga Muslim. Sino ang mga Muslim? Ito po ay tignan po ninyong mabuti. Ang mga Muslim, ito po yung mga nilikha na tunay na sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kautusan ng dakilang tagapaglikha. Nangangahulugan na kung mayroon isang taong nakita ninyo na nagsasabi na siya ay Muslim, ngunit lihis naman sa katuruan ng Islam ang kanyang mga ginagawa, nakakahiya po siyang tawaging Muslim. So mga kaibigan, mga kababayan, kailangan po na ating isiping mabuti gaano kahalaga ang ating buhay sa paningin ng ating tagapaglikha. Kailangan po tayo mismo sa ating mga sarili ay bigyan natin ng sapat na pag-iisip, sapat na pagsasaliksik na paano natin makakamtan ang buhay na walang hanggan. Uulitin ko po, ang buhay o ang lugar o ang daigdig na ating ginagalawan ngayon, ito ay hindi permanenteng mundo, bagkus ito ay temporaryo at ito ay lahat magugunaw, mawawala, kasama na po ang ating mga sarili. Sinabi ng ating tagapaglikha, lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan. So nangangahulugan, tayo ay muling bubuhayin ng ating tagapaglikha kung sino man ang pumasa sa kanyang pamumuhay sa mundong ito, siya ay papunta sa paraiso na walang hanggan. Bagkus, ang sino man na bumagsak sa pagsubok, hindi gumawa ng pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng ating tagapaglikha, siya rin po ay tutungo sa buhay na walang hanggan, ngunit ito po ang lumalagablab na mainit na apoy ng impyerno. So mga kaibigan, mga kababayan, ang mga Muslim, ang tunay na sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kautusan ng ating tagapaglikha. Ibig sabihin, sino man ang nakikita ninyong Muslim ngunit lihis sa katuruan ng Islam ang kanyang ginagawa, hindi po siya Muslim, bagkus kayo po ang hikayatin kong pag-aralan ng Islam at ihusga po ninyo sa mga tao na nagsasabi na sila'y Muslim ngunit lihis naman sa katuruan ng Islam ang kanilang mga ginagawa. Mga kaibigan, mga kababayan, pag-uusapan po natin ang mga katagang Muslim at unawain kung sino ito. Mga nilikha, ibig sabihin, tignan po natin ang kalawakan. Tignan po natin ang mga bituin, ang mga planeta. Sila po lahat ay nakaayos. Sila po ay gumaganap ng kanilang daanan na ito ang tinatawag po natin the natural law of God. Ang natural na batas ng kalikasan. Hindi po sila nagbabanggaan. Billion, trillion of Milky Way ang ating mga nakikita sa kalawakan. Sa ating kapaligiran, makikita din po natin na kung ano ang ipinag-uutos ng ating tagapaglikha, sila ay sumusunod. Tulad ng mga punong kahoy, hindi sila namumunga
dahil hindi po sa kanila ipinagkaloob ang pamumunga. Ngunit ang mga namumunga, sila po ay nagbubunga ng mga bunga kung ano ang kanilang katayuan. Mangga, nagbubunga ng mangga, hindi po siya nagbubunga ng santol. Ang santol hindi nagbubunga ng papaya. Ganon din po, sila ay kung ano ang ipinag-utos sa kanila, sila ay sumusunod, sumusuko, tumatalima. Kaya sila po ay tunay na mga Muslim. Tayo bilang mga tao ay espesyal tayo na uri ng Muslim sa kadahilanan na tayo ay binigyan niya ng katalinuhan, free will, espesyal dahil sa Kanya o sa atin ipinamahala niya ang Kanyang mga nilikha. Ganon kamakapangyarihan ang ating tagapaglikha. Nilikha niya ang buong sandaigdigan at ipinagkatiwala niya sa sangkatauhan. Ngunit, nilikha niya ang araw ng paghuhukom at nilikha din niya ang impyerno at paraiso upang pananagutin ang bawat tao sa kanyang mga ginagawa sa mundong ito. Kaya makikita po ninyo mga kaibigan, mga kababayan, mga mahal ko sa buhay, ang katotohanan. Ang isang taong patay, ang kanyang buhay sa mundong ito, anuman ang kanyang ginawa, ito ay nakatala, nakalista sa tinatawag na Book of Record na gawain ng mga anghel. Ito ang gagamitin ng ating tagapaglikha sa araw ng paghuhukom. Ang aklat ng ating gawa, nangangahulugan, hindi mo maliligtasan, hindi mo maipagkakaila ang iyong ginawa sa mundong ito. Sa kadahilanan na sa turo ng Islam, ang bawat tao ay may tig-dalawang anghel. Ang kanan na anghel ang nagsusulat ng ating mabuting gawain at ang kaliwang anghel ang nagsusulat ng ating masama na gawain. So nangangahulugan na ang isang tao kapag siya ay namatay, sarado na ang kanyang aklat. Ibig sabihin, ang lahat sa kanya ay tapos na. Kaya kayo mga kaibigan, mga kababayan, na gumagawa ng iba't ibang mga rituals. No? Kapag ang isang patay ay nilalagay nyo sa kabaong, nilalagay nyo ng bakandang mga bulaklak, kung ano-ano pa ang mga gawain, lahat pong ito ay baliwala na po dahil ang isang patay ay wala na po siya sa kaniyang buhay. At ibig sabihin, ang kanyang gawain ay tapos na, naitala na, kaya lahat ng ginagawa po ninyo ay baliwala na po. Katulad niyong espesyal na misa, espesyal na dalangin, espesyal na kung ano-ano, espesyal na kabaong, espesyal na gamit o damit. Talagang itong lahat ng ito ay palamuti na lamang sa mundong ito. Baliwala lahat yun. Dahil ang titignan ng ating tagapaglikha ay ang iyong dala na gawa. Ang mabuti at ang masama mong ginawa sa mundong ito dahil ito ang kasama mo sa iyong hukay nung ikaw ay namatay at inilibing. So nangangahulugan mga kaibigan, mga kababayan, maging sino ka man sa mundong ito, kung hindi mo natutunan ang tunay na relihiyon ng ating tagapaglikha, baliwala ka sa lahat. So nangangahulugan, mga kaibigan, mga kababayan, sikapin po ninyo na mapag-aralan, makamtan ang tunay na katuruan, ang tunay na relihiyon ng ating tagapaglikha. Pag-aralan po natin kung paano natin matutunghayan o masasaliksik ang tunay na relihiyon. Simple lamang po mga kaibigan.
kailangan titignan po natin ang simpleng mga criteria. Number 1, ang katuruan ng isang tunay na relihiyon ay dapat makatarungan at may katotohanan. Pangalawa, ang katuruan ay perpekto dahil ang ating tagapaglikha ay perpekto, walang pagkakasalungat at kamalian, walang pagbabago at kasinungalingan. Ito po ang kunting palaala. Sa ating mga nababasa sa mga dyaryo, na ang inyong Biblia ay nagkaroon na ng obsolete. Ibig sabihin, kailangan ng revision. I-revise, sabi ng Santo Papa. Bakit? Dahil hindi na angkop sa kapanahunang ito. Ang tanong, sino ang dapat magbago ng salita ng Diyos? Mga kaibigan, mga kababayan, kunting pag-aaral po. Huwag po ninyo bigyan ng kulay itong aking mga sinasabi. Ang ating tagapaglikha ay nagpadala ng 5 aklat ng kapahayagan. Una, ang suhuf o ang talatas na ibinigay sa propeta Abraham. Pangalawa, ang Torah na ito ang nagpaloob ng 10 utos na ipinagkaloob kay propeta Moses. Ang pangatlong kapahayagan ay ang Salmo na ibinigay sa propeta David. At ang pang-apat, ito po ang tinatawag sa Arabic na Injil, sa English, the Gospel, sa Tagalog, ang Ebanghelyo ni Jesus. So nangangahulugan po na kung ating bigyang pansin ang Biblia po ay nagmula ito sa Greek word na Biblos, na ang ibig sabihin, ito ay compilation of different books. So nangangahulugan, pag binuksan natin ang Biblia, 2 ang bahagi niya, ang lumang tipan at ang bagong tipan. Ang lumang tipan ay tungkol ito sa 5 aklat ni propeta Moses. At ang bagong tipan, ito po ang kasaysayan ng buhay ni propeta Jesus. The life story of Jesus written according to Matthew, Mark, Luke, and John. Ito po ang katotohanan. Ito ay mga ebanghelyo na isinulat ng 4 na ebanghelista. Ni Matthew, ni Marcos, ni Lucas, at ni Juan. Ngunit tignan po ninyo mga kaibigan, mga kababayan. Kunting pag-aaral lamang. Ang New Testament ayon sa inyong tagapagsulat ng Biblia ay bahagi po ito ng 27 books, 27 na mga aklat. At ang sabi po nila, 13 aklat nito ang isinulat ng 4 na evangelista na sina Matthew, Marcos, Lucas at Juan. So ibig sabihin, sino ang sumulat ng 14 na aklat? Si San Pablo. Now, ano itong mga sulat na ito? Ito ang sulat ni San Pablo sa taga-Corinto, sa Ephesians, Thessalonians, sa Italian, sa Romans. Mga sulat ito ni San Pablo, ni Pablo. At ngayon ay ginawa ninyong salita ng Diyos. Mga kaibigan, mga kababayan, hindi ba nyo nababatid? Ang Diyos na makapangyarihan, lumikha po siya ng sandaigdigan. Tignan po ninyo. Lumikha siya ng tao sa 4 na paraan. Makapangyarihan ang Diyos. Tignan mo lamang ang kalawakan. Kung gaano ito. Paano ito? Ang ating mga sarili kapag tinignan natin. Paano gumagana ang ating mga utak, ang ating mata, ang ating puso, ang ating kidney? Paano tayo nabubuhay? Mga kaibigan, mga kababayan. Dito natin babalikan ang tinatawag natin na ang Diyos na makapangyarihan, makapangyarihan siya, ngunit pinakita po niya sa atin
kung paano niya nilikha ang tao sa apat na paraan. Una, nilikha niya si Adan sa pamamagitan ng pinaghalong alikabok at tubig. Ito ang putik. Sinabi lamang niya sa putik ang kanyang salitang kun fayakun. Naging si Adan ang putik. Ibig sabihin, makapangyarihan ang ating tagapaglikha. Mga kaibigan, mga kababayan, tignan po ninyong mabuti ito. Ang pangalawang tao ay si Iba. Siya ang unang babae. Siya ay nilikha mula sa lalaki, ngunit walang babaeng kasangkot. Kumuha lamang ang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala ng isang tadyang ni Adan. At sinabi niya, maging si Iba ka, naging si Iba ang tadyang ni Adan. So, napakaliwanag mga kaibigan, mga kababayan. Makapangyarihan ang ating tagapaglikha. Tayo bilang mga tao, tayo ang mga anak ni Adan, Iba. Tayo ay nilikha mula sa isang proseso. Ito yung tinatawag na fertilization process, na ang egg cell ay na-fertilize ng sperm cell sa loob ng bahay bata ng isang babae. So nangangahulugan, makapangyarihan ang ating tagapaglikha, ngunit ipinakita niya sa atin kung paano siya lumikha ng tao. Si Adan mula sa putik, si Iba na mula sa tadyang ni Adan, at tayong lahat ay nagmula sa ating tatay at nanay, mula sa sperm cell, egg cell at saka bahay bata. At ang pang-apat na tao na nilikha niya ay ang propeta Jesus, na nagmula sa babae na wala namang lalaking kasangkot. Mga kaibigan, mga kababayan, makapangyarihan ang ating tagapaglikha. Ang kanyang salita, dala ni Anghel Gabriel, ngunit ito ang una nating unawain, na ang salita ng ating tagapaglikha ay hindi Diyos. Salita niya yun. Yun ang dala ni Anghel Gabriel kay Maria. At sinabi niya kay Maria, O Maria, ikaw ay pinili sa lahat ng kababaihan sa buong sanlibutan. At ikaw ay magkakaanak at tatawagin siyang sa Jesus. So nangangahulugan, mga kaibigan, mga kababayan, libo-libo mang Jesus ang kanyang gawin ay sa pamamagitan lamang ng kanyang mga salita. So, kaibigan, kababayan, mga mahal ko sa buhay, mahal na mahal ko po kayo. Ibig ko rin po kayong makakasama sa aking patutunguhan, inshallah. Daway, ito ay tignan po ninyo. Ang propeta Jesus, kailanman hindi po siya magiging Diyos. Siya'y anak ng Diyos katulad nating lahat. Sino man ang gumagawa ng mabuti, sila ay mga anak ng Diyos. So nangangahulugan po, kami bilang mga Muslim, inilalagay namin ang katayuan ni Propeta Jesus sa tama niyang kalagyan. Hindi kami tunay na magiging Muslim kung hindi namin paniniwalaan na ang Propeta Jesus ay nagbuhay ng patay, nagpalakad ng may pilay, pinagaling ang kitungin. Lahat po ng milagro na ginawa ni Propeta Jesus, pinaniniwalaan po namin yun, bagkos ang sinabi niya, lahat ng ito ay hindi sa ganang akin, bagkos ito ay nagmula sa nagpadala sa akin. Maliwanag po ang sinabi ng Propeta Jesus. Lahat ng milagro na kanyang ginawa ay hindi po sa kanya nagmula. Pagbuhay niya kay Lazaro, hindi po niya ito gawain. Bagkus ito ay nagmula sa nagpadala sa kanya. Tingnan po ninyo ang mga bagay-bagay, hindi po kayo dapat maniwala o tanggapin na lamang ang mga turo ng inyong mga pastor, mga pare o madre o sino pa mang namumuno sa inyo.
Kailangan po sikapin ninyo mapag-aralan ang buong katotohanan. Dahil sinabi nga ni Propeta Jesus, "Seek ye the truth, and the truth will set you free." Hanapin mo ang katotohanan dahil ito ang magliligtas sa iyo. Sinabi rin ni Propeta Jesus, "I am the way, the life, and the truth. No one can come to the Father except by me." Ngunit ito po ang kailangan ninyong unawain. Ang mga salita ni Propeta Jesus ay mga parabula. Ibig sabihin, mayroong mga pakahulugan. Kapag sinabi niyang, "I am the way," hindi po literal na dapat nating unawain na siya ang inyong dadaanan. Bagkus, ang kanyang mga turo ang inyong tatanggapin at sundin. Ito ang magbibigay sa inyo ng kaliwanagan, ng katotohanan at ng buhay na walang hanggan. Iyan po ang katotohanan, mga kaibigan, mga kababayan. Kaya, tulad ng sinasabi ko, hindi po ako magsawa sa pabalik-balik na panawagan na gagawin ko po. Dahil unang-una, mahal ko po kayo. Ano man ang naisin ko sa aking sarili, ay ninanais ko rin po para sa inyo. Tandaan po natin, maging sino ka man sa mundong ito, kapag hindi mo natutunan, nakamtan ang tinatawag na tamang katuruan, baliwala lahat yun. Yun ay manatili lamang dito sa mundong ito. Hindi nyo po madadala sa kabilang buhay. No? Tingnan nyo po, mayaman ka, mahirap ka man, ano man ang ginawa mo sa mundong ito, makikita mo kapag ikaw ay namatay na. Sino ang makakasama mo sa hukay mo? Hindi ang kayamanan mo, hindi ang kapangyarihan mo, kundi ang titignan ng Diyos, ng Allah, ating tagapaglikha, ang iyong puso, ang iyong isip, kung paano mo sinunod ang kanyang mga turo sa pamamagitan ng kanyang mga propita at mensahero. Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, ngayon ay malalapit na matatapos ang buwan ng Ramadan. Ito po ang pinakadakila na buwan para sa mga Muslim. Kaya hangad ko rin po sana ay matutunan po ninyo ang Islam upang matutunan din po ninyo ang tamang pag-aayono. No? Sa buwan ng Ramadan, ang mga Muslim ay nag-aayuno ng 29 to 30 days. At ito ay may proseso. Pagsigaw ng adhan ng Fajr, nagsisimula na ang kanilang pag-aayuno. Hindi na sila kumakain, hindi na umiinom, at hindi na gumagawa ng kung ano pa mang mga kasamaan. Bagkus ang iniisip lamang nila ay ang kabutihan para sa ating tagapaglikha, ang humingi ng habag, awa ng ating tagapaglikha. Kaya po, tamang katuruan, tamang pagkilala sa Diyos, ito ang mga bagay na kailangan po natin. At ang kailangan po na maunawaan natin na ang tamang katuruan ay sakop niya ang simula at ang katapusan. So sa ating pag-aaral, nalalaman natin na ang Islam, ang pagsunod, pagsuko at pagtalima ay nandoon na sa panahon pa lamang ni Adan at Iba. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung walang pagsunod, pagsuko at pagtalima hanggang sa huling araw ng paghuhukom, walang kaligtasan. Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, gaano man kabigat ang aking panawagan, kung hindi nyo ito bigyan pansin, bali lahat ay walang kabuluhan. Ngunit ako ay muli mananawagan upang sa ganon, mabubuksan ko ang inyong mga pusong matitigas. Dahilan po sa sinasabi ninyong
kinamulatan at kinagisnan. Mga kaibigan, mga kababayan, sa muli, ako po ay humihiling sa inyo. Pakishare po ito sa ating mga kasamahan, sa ating mga kaibigan, upang marami pa po ang makakarinig, makakaalam kung ano ang tunay na katuruan ng Islam. Mga kaibigan, mga kababayan, dalangin ko sa ating tagapaglikha na sana'y buksan niya ang inyong mga puso at isip upang magkaroon kayo ng pagsusumikap na makamtan o masaliksik ang tinatawag natin na tunay na kapahayagan, tunay na katuruan. Okay? So, ano ang Islam? Sino ang mga Muslim? Ito ang ating pag-usapan ngayon, ngunit napakalawak ang ating narating. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating tagapaglikha unang-una na tayo ay pinagkalooban niya ng pagkakataon na sa araw na ito ay magkakasama po tayong lahat. At bilang panghuli, ako po ay mananawagan sa inyong lahat na aking mga kapatid na mga Muslim. Huwag po nating kalimutan si Brother Abdulaziz Padilla, si Robin Padilla. Siya po ang masasabi kong anak ko po sa ating espiritual na paniniwala sa Islam. Niyakap niya ang Islam at pinamuhay niya ang Islam. Kaya po, suportahan po natin siya sa kanyang pagiging senador sa ating bansa. Maraming salamat po at insyaallah patnubayan tayo lagi ng Allah at iligtas po niya tayong lahat sa apoy na lumalagablab ang apoy ng impyerno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natutuwa